Welcome po sa ating channel, Beck and Toink. Ito po isang bagong video about air compressor pa rin. May sample tayo dito para at least maganda yung topic natin. Paggawa ng air compressor, pag-aaral na rin regarding po dito sa kaalaman na rin para dito sa mga compressor na to. Ang topic po ng video natin mga boss, paano ibaligtad yung ikot nito. Yan, halimbawa yung ikot niya clockwise. So, clockwise. Yan, ayun po yung gagawin natin. So, halimbawa po yung ikot niya ay clockwise. So, sabay sa oras. So, ikot niya papuntang kanan. Yan, papuntang kanan. So, ayan po yung direction ng araw natin. So, papuntang kanan. Clockwise. Paano natin ibabaligtad to? Kung gusto natin gawing counterclockwise, so pakaliwa. So, pakaliwa. Pakaliwa naman. Ito, gagawin natin, i-actual natin. Ito, meron tayo dito na 4 wires na Vespa air compressor, 1/4 horsepower. Tapos, single lang yung ano. Isa lang capacitor to mga bossing. Starting capacitor. Yan, makikita natin dyan, nakasulat. Starting capacitor, 100 MFD. So, millifarad. Yan. So, meron tayong MFD. Yan. Meron din pong UF na sinasabi. Pares lang po yan, yung UF sa MFD. Microfarad at millifarad. So, yan po. Start na tayo mga boss kung paano natin gagawin. Ayan yung normal na top nya. So, titignan muna natin. Sasaksak natin. Tignan natin yung ikot nya. So, saksak tayo. Lipat tayo ng position. So dito tayo sa kabila. Saksak natin, tignan natin. So ayan siya. Tignan nyo mga bossing. Saksak natin. Paglit lang. Yun. Bali clockwise. Nakikita natin na clockwise. Yun. Pag ganyan yung ikot nya. So clockwise. Papuntang kanan mga bossing. Yan, clockwise. Ngayon gagawin natin pakaliwa. Makikita natin yung actual natin. Yun. Yan. Isa pa. Tingnan lang natin na maayos kung pakanan nga talaga. Yan, saglit lang. O, yun. So, pakanan po talaga. Eto. Dito tayo. Meron tayo nakikita na apat na wire. Meron tayo nakikita na apat na wire. So dapat bago natin gawin yan, alam po natin yung diagram. Siyempre may diagram yan. So yung diagram natin mga bossing, ito. So dun sa mga naunang video ko mga boss, bisitahin lang po yung mga naunang video. Tinapik ko to, yung diagram nitong motor na to. Ayan, meron tayong 3 diagram. Yan. So bisitahin lang po yung video na yun. Mas marami akong pinaliwanag tungkol dito. Yan. At inactual. Marami pa akong video ginawa. Mag-backlog lang kayo dun sa channel name na Beck and Toink. Makikita nyo about air compressor. So marami na akong in-upload. Baka tamaan yung tanong nyo nandun. Baka makita nyo dun yung mga tanong nyo. So marami akong in-upload. So ito po 4 wires. Halimbawa lang, ito yung design niya. Ito, 4 wires, ito yung diagram niya mga bossing. So line 1, dito papasok yung kuryente, line 1. Meron siyang rewind. Tapos line 2 na dito yung motor natin. Tapos ito, line 1 pa rin, meron tayong rewind dito. Ito yung starting rewind. At ito yung running winding. Yan, starting winding at running winding. Yan, same na same lang po. Yan yung rewind natin. Yun nga lang, dito nagkaroon ng naka-series na capacitor at naka-series na centrifugal switch. Yan. Ito pong centrifugal switch, normal function nya o normally function nya, nakatap na agad yan. Hindi katulad dun sa switch natin ng ilaw na normally open. Pag pinindot natin yung switch ng ilaw, doon pa lang sisindi yung ilaw natin. Ito po, naka-design na siya, naka-tap na agad. Baligtad siya.
So nakatap na yan, dadalo yung kuryente. After nung segundo, minuto, open na yan, mag-open siya. So nag-open to. So mawawala ng kuryente yung ating starting winding at itong capacitor. Kasi nakakat po nung linya nitong centrifugal switch. So yun, ito na lang yung natitira nun sa circuit natin, running na lang. Pero kung sakali namang ito tinopak yung centrifugal switch natin, dadalo yung kuryente dyan. So tuloy-tuloy lang yung daloy ng kuryente dyan. Wala namang problema kasi mataas naman yung value ng ating capacitor. Yan, wala mo naman ako nakitang pumutok. So ito matagal na rin. Kung minsan tinotopak, meron siyang value na 100 MFD. So 100 UF yan, capacitor, starting capacitor. So mataas siya, kaya hindi naman pumuputok. So okay naman. So kung puputok po to, matagal na pumutok na siya. Yan. Ngayon yung babaligtarin natin dito mga boss, ito lang. Yung running winding natin, iiwan natin yan. Yan. Ngayon tatrace natin kung ano ba yung running winding dyan. Yan, para maibaligtad natin. Babaligtad natin yung linya. So ibabaligtad natin yung kapares. So siguro pwede naman, susubukan din natin kung hindi na tayo magte-test, susubukan lang natin kung babaligtad ba yung ikot. Tandaan na lang yung color coding ito. Katulad nito, white yung nasa kaliwa. Tapos red yung nasa kanan. So pagpapalitan lang natin yung dyan. Yung isang red, dadali natin dito sa kabila. Yan, tapos yung isang white sa kabila. Pero dapat po talaga mali po yun. Dapat talaga matrace natin. Kasi kung nilipat natin yung isa dito at kung hindi naman pala kapares nito, hindi rin naandar. So yun, magkakaproblema tayo. So ito po, para sigurado tayo, ganito yung gagawin natin mga boss. Trace natin muna yung running winding. Yan, trace natin itong running winding, line 1 at line 2. So ganito lang po yung pagtatrace ng running winding mga bossing. Kasi kung hindi natin matatrace yung running winding, kakaproblema tayo. Yan, ganito lang po yan, para maintindihan nyo. Ito pong running winding mga boss, nag-iikot sila ng wire na ganito. Halimbawa wire doon sa loob ng motor, pero lang siya, continuous. Yan, continuous siya. Tapos ito yung starting, ito yung dulo, end. Yan, simula, tapos ito yung dulo. So ganyan lang po yan yung running natin, running winding. So pag nag-test tayo, sigurado dapat sa tester natin gagalaw. Kasi duluan lang siya, gagalaw yung tester natin, papalo siya. Ibig sabihin, itong linya na to, itong halimbawa kulay white to, at ito kulay red, ito yung magkapares. Kasi gumalaw yung tester natin, pumalo siya. Ito gawin natin dito. So yung tester natin, tapos setting natin, naka-ohms tayo mga boss, times 1K, kaya times 1. Kaya naka times 1K ako kasi may problema na yung tester natin, mahina na pumalo. Matagal na po kasi to. So ohms tayo mga boss, ulitin ko lang ohms. Dito yung infinity o infinite, ibig sabihin yung wire hindi patid, dumudulo siya. Yan, tuloy-tuloy lang yung daloy. Yan, ohms yung setting natin. Tapos ito yung test rod natin. So ganito lang itatrace. Tatanggalin natin mamaya yung tatanggalin natin yung tornilyo doon. Tapos buhagag natin. Yan. Yan. Una, pagdampiin muna yung dalawa, test rod, red at black, positive at negative. Dapat gagalaw yan. Yan, gumalaw siya. So mapapansin nyo sa tester ko mga boss, 10 plus. Sa 10 plus lang siya. Dapat dudulo ng 0 yan kung bago yung tester nyo. Yan, 10 plus lang siya. So hanggang dito lang yung tester. So yun po. Ito, testingin natin halimbawa po ito yung running winding natin. Running winding. Ngayon, hindi natin nakikita yan kasi nasa loob ng motor. Hindi natin nakikita yung rewind, nasa loob ng motor. Tapos may nakalabas na red. Yan, may nakalabas na red, white at red na wire. Halimbawa po, palagay natin ito yun, white at red. Ngayon test tayo.
Ganito lang po yung gagawin nyo. Test nyo lang dyan. Yan, patong nyo lang dyan. Dikit nyo. Tapos ito sa dulo. Yan, dapat gagalaw yan. Yan, gagalaw yan. Pag hindi gumalaw yan, sinubukan nyo dun sa isang kulay, hindi gumalaw, ibig sabihin hindi yun yung kapares niya. Ito katulad nito, kapares niya. Yan, gumagalaw siya. Yan, kasi nga po continuous lang yung rewind, kaya ibig sabihin na yan yung kapares niya. Ayun, bali bingo ka na. Nakita mo na yung running winding. Ayan po yung running winding. Ngayon, kung magte-test ka naman dito sa starting winding, kung papansinin nyo mga boss, ito, pag tinap natin dito yan sa dulo, ito yung running winding. Kung itong dulo na to hindi nakalitaw dun sa wire natin, hindi gagalaw ng ano yan, yung dun sa lagpas 10, hindi gagalaw dyan yan. Kasi starting winding, tapos naka-series yung capacitor at naka-series yung centrifugal switch. Tapos yung centrifugal switch normally close. Ibig sabihin naka-tap yung wire switch. So dadalo yung wire dyan, so walang problema. Tapos may capacitor. Bali pag nag-test tayo dito, parang capacitor yan. Papalo yan, papalo tapos babalik. Ayun yung palatandaan na starting yung ginagalaw natin. Yan, starting yung ginagalaw natin. Itong starting na to, ito yung ibabaliktad natin. From dito, itong linya na to, tatakbo natin dito yan, babaliktad lang natin. Ito, halimbawa po ito. Itong wire na to mga boss, at itong wire na to, ililipat lang. Yan, bali mangyayari ganito. Yan, pakita ko lang. So, i-reverse lang natin. Yan, ito yung centrifugal switch. Tapos ito yung capacitor. Tapos ito yung winding. Yan. Yan, ganyan na ganyan po yung mangyayari. Kung papansinin nyo, nasa kanan yung ating centrifugal switch o yung switch. Dito nilagay ko sa kaliwa yung switch natin. Tapos ito yung capacitor na starting capacitor. Ito. At ito naman yung starting winding. Yan. So ganyan po yung pagre-reverse. Ito na yung magtatap natin dito sa line 2. Line 2. At ito naman yung magtatap dun sa line 1. Yan. Ngayon gagawin natin yan, susubukan natin. Pero bago yun, syempre dito muna tayo, tetrace natin. Kasi yung ginawa natin sample ay dito natin ginawa sa wire. Yan. Trace tayo dito mga boss. Yan, bubuksan natin. So tatanggalin natin itong ano. Yan. So marami po kasi nagtatanong kung paano ibaligtad yung ikot. So ito na po yun. Kaya lang yung ginamit natin dito 4 wires. Yung iba po kasi 6 wires yung nakalitaw. Pero same ano lang po, same application pa rin yung pagtetest. Yan, para ito mga boss, papansinin natin meron tayong 4 na wire. Yan. Yan, 4 na wire. Yan sila. Dalawang white sa kaliwa. Yan, lapit natin yung camera. Dalawang white sa kaliwa at dalawang white. Ayan, dalawang white sa kaliwa. Dalawang red sa kanan. Ayan. So yan, nalilito na tayo. Ayan. Gamit tayo ng tester para nakapag-test tayo mga bossing. Kasi dito po sa bagay na ganito pagte-test, hindi natin hindi tayo pwede manghula dito. Kasi kung manghula tayo, babaklasin pa natin yung motor dyan. Titignan natin yung rewind dyan kung wala tayong tester. Tatanggalin pa natin yung nakatali dyan para lang matrace natin to. So medyo matrabaho yun. Ito, dito na tayo mga boss. Setting pa rin natin ay times 1K ohms. Ohms po. Hindi tayo nakaset ng AC at hindi tayo nakaset ng DC. Ohms po tayo. Yan. Bali pag nagte-test tayo ng ganito yung resistance. Kasi may resistance po yan yung rewind. Yan, may resistance yan. O tinatawag na pwede ring continuity. Yan. Yan. Una, pagdampiin muna yung red at black na test probe. Yan. O test rod. Yan po. At dapat gagalaw yan.
Ngayon, tandaan nyo na kung may problema yung tester nyo, kung saan yung dulo nya. Ayan. Ayun yung dulo nya, mga bossing. Ito na po yung pagtatrace. Kunin nyo muna yung isang linya dito sa kaliwa. Ayan. Idikit nyo yung isang test rod. At dito, hahanapin natin yung kapares nya. Ayan. Pinili ko muna yung sa taas. Ayan. Dapat gagalaw. So, gagalaw. Ayan. Nakita nyo gumalaw pero bumababa. Ayan. Bumababa. Bumababa po siya. So, ibig sabihin, ito po yun. Starting rewind tayo. Starting rewind tapos may capacitor na naka-series. Alam naman natin yung centrifugal switch normally nakatap na agad yan. So nakatap na yan. So dapat papalo yung tester natin kasi nga may naka-series na capacitor dyan. Papalo yung tester tapos babalik pababa. Kasi nawawalan ng ano yan. Yung capacitor natin nagkaroon ng kuryente tapos madidiplit siya. Kaya bumababa po ito. Kaya yung resistance niya. So ito po, ulitin natin. So yung natetest natin dito, ito yun. Ayan. Ayan, tignan nyo, konti na lang yung galaw nya. Ayan, gumalaw na lang konti. Baligtad nyo, tataas na naman yan. Ito yung magkapares. Na-start natin dun sa starting winding. So nagsimula tayo dun sa yung na-trace natin, starting winding agad. Ayan, baligtad nyo ulit. Yan, wala na. So wala na po siya. Ito, takbo tayo dun sa running winding. Yan, baling running winding po natin gaya nung ginawa natin dun sa wire. Duluan lang, dapat gagalaw, papalo siya. Tapos hindi babalik. Hindi siya babalik. Ito, hanapin natin. Halimbawa lang ito, tinap natin dito sa taas lang. Halimbawa lang. Yan, ite-trace tayo. Red, hanapin natin kapares. So hindi yan, so parang hindi na gumagalaw. So yan. Tapos yun. So wala. Wala, dalawa na yung tinesting natin, wala. Baba tayo dito sa isa. Yan, ganyan lang po yung pagtetest. Baba tayo dito sa isa, tapos ayan, tap natin. So, pag hindi gumagalaw yan, baka natanggal yung ano natin. Ayan, natanggal pala. Ayan, nagka-problema. Natanggal yung test rod natin, ayan. So, ayan po, gaya ng sabi ko, magdikitin muna natin dalawa kung para makasigurado tayo na okay yung tester natin. Ayan, gumagalaw. Test tayo ulit mga boss. Hanapin natin yung kapares. Ito. Taas muna ulit. Tapos red. Yun, gumalaw. Pansinin nyo, bumababa. Yan, ayan na yung magkapares na starting winding. Yan, baligtad natin. Tataas na naman yan. Yun, tumaas siya. Tingnan nyo, bababa. Yan, bababa siya. Dahil may nakaseries na capacitor doon sa diagram natin. Yan. Sa simula pa lang nakita na natin agad yung starting winding. Ito yun mga boss, may naka-series na capacitor. Tapos alam natin yung centrifugal switch na normally nakatap na agad yan, kaya dadalo yung linya ng tester natin dito hanggang sa capacitor. At dito rin, from dito, dadaloy dyan kasi wire yan, continuous naman yung wire, hindi naman pati dyan. At yun, nakapag-test tayo dito. Ngayon, kung may problema yung centrifugal switch nyo, wala kayong matetest dyan kasi putol dito yan. Yan. Yung normal function nito, nakatap siya. Yan. Doon kayo magta-trace. Baka itong ang centrifugal switch hindi nagtatap o kaya marumi. Yan. Pwede rin pong ganun. Ngayon, hanapin po natin yung running winding. Ito, limbawa lang, inawakan ko itong ibabaw. Yan. Tinap ko yung isang test rod. Tapos hanapin natin dito. So yan, gumalaw siya tapos bumababa. Yan, bumababa. Test natin sa ilalim, malimbawa lang. Dito hindi gumagalaw. Ayan, hindi gumagalaw. So ibig sabihin hindi ito yung kapares niya. Bababa natin ito. Yan, pag ito gumalaw, dumulo at hindi bumaba. Yan, kita nyo po, hindi siya bumaba. Yan, bali ito yung starting winding natin. Running winding mga boss. Yan, running winding yan. So ayan yung okay yung position yan. Ito yung ibabaliktad natin sa taas. So alam na natin yung magkapares. Ito yung sa ilalim yung magkapares. Yan, running winding. Yan. Kasi hindi bumababa yung ating, hindi nagdi-deplete yung yung palo ng ating tester. Yan, ito yun, pares sila. Ayan yung kapares niya. Yan. Pag pinatong natin ito nakapatong sa ilalim. Patong natin sa ibabaw, tingnan nyo. Wala kahit
dahil hindi niya ito kapares. Yan, hindi niya sa kapares. Ito yung kapares niya talaga. So ito yung linya natin mga boss. Ayan yan, ito nasa ilalim dalawa. Ayan yung running winding. So ganun din po yung dito. Kaya pinaliwanag ko dito sa wire na to. Yung wire, itong motor na to, nilagyan nila ng wire, tapos iniikot doon sa magnetic core na bilog. Nagpasok sila ng wire dyan, inikot. Maraming wire, so maraming wire yun. At kung titignan nyo, duluan, continuous lang yung wire. Ito rin po yun, ganito lang yung paliwanag. So continuous lang. Kaya pag nag-test kayo ng tester, napakadaling isipin kung may paliwanag tayo. May example tayo at may paliwanag. Ito, tingnan nyo. Same po dun sa ginawa natin dun. Yan, gagalaw siya. Yan. Yan mga boss, gagalaw siya. Kasi nga po yung wire natin, ito yung magkapares. Kasi nag-rewind sila, continuous lang. Kung patid po yan sa gitna, walang papasok na kuryente kasi patid sa gitna. Yan. Kung nag-rewind sila, patid sa gitna, siyempre walang papasok na kuryente. Siyempre yung pinatid nila, i-connect pa rin nila. Ito yun. Ito pinatid nila pero nakakonect pa rin na meron pa rin capacitor. Yan, may diagram tayo. So may topic akong ganito. Panoorin nyo lang po yung mga naunang video. Yan, 3 diagram yan mga boss, iba-iba. So yan po, babalikan lang natin. So tap natin. Ayan yung magkapares, dapat gagalaw siya. Yan, napakadali. So napakadali po pag meron tayong props. Ito, ulitin ko lang. Yan, dapat gagalaw yan. So hindi gumalaw. Ayan, nag-loose yung tester natin mga boss. Gaya nung sabi ko, dampi muna natin yung tester natin. Yan, natanggal na naman yung isang linya. So yan, gumalaw na. Running winding, trace ulit tayo. Running winding ito po, running winding. Yun, gumalaw. So alam na natin yung running winding. At ito po yung ating starting winding, yung dalawa nasa ibabaw. Yan. Yan, bumababa siya. Papalo tapos bababa kasi may naka-series na capacitor. Yan, papalo tapos bababa. Baligtad nyo yan, mataas na naman yung palo niya tapos bababa. Yun. Yan, nakita nyo? So ito po yung ating starting winding nasa taas. So kanina umikot siya papuntang kanan. Ayun yung position niya. Red to red nasa kanan at white to white nasa kaliwa. Ngayon gagawin natin, dahil dito po sa akin na trace ko na itong nasa ilalim, ito yung ating running winding. Ito po yung aking running winding. So tinrace na natin, pinakita ko sa video. Ito yun, yung dalawa na to. So sigurado na tayo, ibaba na natin dyan yan. So yan na yan, fix na yan. Ngayon ito yung babaliktad natin, yung merong capacitor. So from kanan po, ililipat ko yan sa kaliwa. Yung ating ito. Iikot ko lang para hindi tayo mahirapan. Yan. So yan po, ito pa rin yung nasa ilalim. Ano pa rin to, running winding. So test muna tayo ulit kasi in-adjust ko siya. Baka malito lang tayo. So yan. Yan, tetest ko, nasa ilalim pa rin yung dalawa ito mga boss. Yun, gumalaw yung tester. Hindi siya bumababa. So yan yung running natin. So ganyan lang po kadali, running. Yan, okay na yan mga boss. Tapos red nasa kanan, dalawang red yan nasa kanan, at dalawang white nasa kaliwa. Yan. Ngayon ililipat natin yung starting winding natin. Yan, pinagpalit natin. Ito mapapansin nyo na red yung pumunta dito sa kaliwa, yung isa. Yan, itap muna natin. Itatap na po natin. Titignan natin ngayon kung nagbaligtad ba yung ikot niya. Yan, kung nagbaligtad yung ikot niya. So, pag nagbaligtad yung ikot nito, napakadali po pala magbaligtad. Magbaligtad ng ikot. Ganun lang po pala. So yan, makikita natin dito kung tama yung sinasabi ko. Kung nagbaligtad nga ba yung ikot nito. Pero syempre, dapat po may tester kayo. Pwede rin test light. Kaya lang gagamit kayo ng battery.
So gagawin natin mamaya sa test light, meron tayong pang test dito. May ginawa kong ano dito, sample. So yan. So sa compressor po, maraming gustong matuto gumawa ng compressor kasi maraming tao yung may compressor din sa bahay. Yan, lalo na yung mga nagbo-vulcanize. Yan, nagdi-DIY din sila. Yan. So yan po, saksak natin mga boss. Yan, saksak natin. So sa mga bata po itong ginagawa natin, huwag yung gagayahin to kasi delikado. 220 volts ang ano pinag-uusapan dito. So 220 volts. So yung ikot natin kanina clockwise, so papuntang kanan. Tingnan natin ngayon kung ano yung ikot niya. Yan, tingnan niyo po mga bossing. Ito mga boss, kanina pakanan yung ikot. Papuntang kanan. Yan, clockwise. So clockwise sa paningin natin sa nakaharap tayo sa motor. So pakanan. Ito, tingnan nyo. Konti lang para makita natin. Yun, pakaliwa. Pakaliwa na po siya. Yan, tingnan nyo. Yun, kita nyo? Dapat konti saksak lang para makita natin. Yun. So sa video po natin may ano yan, may slow mo. Tingnan nyo lang doon sa slow mo. Set nyo lang po yan doon sa click nyo sa ilalim, may makikita kayo dyan. Click nyo lang times point something pababa. Yan, babagal yung video, makikita nyo kung kasi dito medyo mabilis. Pero kung ano, kung ano pa po yung mata nyo, makikita nyo naman dito. Ayan. Yan, tingnan nyo yung ano, pakaliwa na siya. Baligtad na. Yan. Yan, so tama po yung ginawa natin. Ngayon ibabalik ko na siya ng ano, ibabalik ko na siya dun sa dati. Yan, ibabalik na natin sa dati. So yung procedure po, halimbawa lang, pakaliwa yung ikot ng motor ko, gusto ko pakanan. Yan, babaliktad lang natin. Siyempre, pag nagto-trouble kayo ng ganito, siguraduhin po nakatanggal yung plug mga boss. Kasi pag ginawa nyo to, 220 yan, makukuryente kayo. So dapat nakatanggal to. Huwag nyo kakalimutan nakatanggal. Nakatanggal sa saksak sa 220. Yan, tanggalin natin. Ngayon ibabalik natin sa dati. So halimbawa na naman, pinagawa natin yung compressor natin tapos hindi nila binalik yan. So hindi nila binalik yan, napakagulo. Yan, napakagulo. Halimbawa ginulo natin, yan, ginulo natin. So yan, ginulo natin. Halimbawa lang yan, 4. Yan, ginulo natin sila. Yan po, ginulo natin, 4 na wire pa rin. 3 tayo. So kung babalikan natin yung diagram natin, napakadali. Line 1, ayun yung wire natin, running winding. At yun yung kapares nya. So continuous lang sa tester. Dapat papalo yung tester natin. Yan, babalikan natin. Repress pa rin. Repress pa rin tayo sa ating ginagawa. So ganito lang po yun. Sa running winding mga boss, tester, pagdikitin mo na kung papalo. Yan, pumapalo siya. Running winding mga bossing, yan. Dulo to dulo. Dulo to dulo. Yung running winding, dapat gagalaw. Gagalaw to. Yan. Tapos, kung sa starting winding naman, na may capacitor, dulo na naman. Tapos ito, dulo. Dapat ito, gagalaw, babalik. Kasi merong capacitor na naka-series. Yan, dapat babalik. Babalik siya. Yan. Palo, tapos balik. Ayan yung pagtatrace. So gagawin natin. Ito gagawin natin. So magulo yung wire. Magulo yung wire. Start ka sa isa. Ito, start tayo sa isa. Hanapin natin itong kapares nito. Tingnan natin, tingnan natin. Yan, 1. Wala. So wala. 2, yun, gumalaw. Ngayon, titingnan natin kung babalik. Yan, hindi siya bumalik. Yan, hindi bumalik mga boss. So yan, ito yung magkapares. Bababa na natin to. Itong hawak ko, saka ito nasa ilalim. So yan yung kapares niya, tingnan nyo. Yun, pumalo siya. Yan, pumalo siya. So bababa ko tong isa, yung hawak ko. Tataas ko tong isa.
Yan, para alam natin ito na yung magkapares, nasa ilalim. Dito tayo sa taas. Gaya po nung sabi ko, starting rewind o starting winding, meron naka-series na capacitor at naka-series na centrifugal switch. Pero yung switch natin normally naka-contact o normally close yung tawag nila. So dadaloy pa rin yung linya ng ating tester dito. So tutuloy pa rin yan dito sa capacitor kasi normally close yan o normally nakatap. Pag kasaksak pa lang po nung ating plug, doon pa lang ito doon sa segundo kaya minuto, doon pa lang siya mag-open. Kaya mawawalan na ng linya yung ating capacitor. So dito sa tester natin matetrace pa rin natin kasi nakatap yung ating centrifugal switch. Ito dapat gaya nung sabi ko kanina, papalo tapos babalik kasi may capacitor. Yan, papalo siya tapos pababa. Yan, tama. So tama ito. Yan, tama siya. Yan. So yan na po, tatap na natin. Dapat ito clockwise. Siyempre pag baliktad yung ikot, counter clockwise siya, ibaliktad nyo na lang itong dalawa na to. Yung merong capacitor. So yan. So ito babalik lang natin na pakanan. Yan, babalik na natin na pakanan. So sa next video po natin, compressor, ibang topic na naman. Yun, yung isa yung sa kabila, yun yung light green. Yun, problema nun, kakarga siya, puno. So napuno, tapos mabilis madiskarga. So ito pa yung problema niya, kakarga siya, tapos limbawa may karga pa siya ng mga 40 to 60 PSI. Tapos mag-automatic na, sisindi na yung switch. Magtatap na ulit yung switch natin, so under siya. Pag under niya, bibigat yung ikot kasi may problema yung isang doon parte. Yung sasabihin ko sa next video. So yung gagawin natin sa susunod. So abangan na lang po next video. Kasama na doon yung pati na rin yung mga talsik ng langis. May nagtatanong diyan yung about bakit may talsik ng langis yung at yung maingay ng mga compressor. So yung compressor po talaga maingay yan. Kung nagtatrabaho kayo ng gabi, pwedeng maglagay kayo ng tolda para mabawasan yung ingay. So paikutan lang po ng tolda yung ating pinagtatrabahuan. Yan, tolda, malaking yan. Malaki pong kabawasan sa ingay. Yan, pwede niyang bawasan yung pwedeng marinig ng kapitbahay natin pag nagtatrabaho kayo ng gabi. Tolda po. So yan, na-tap ko na dalawa. Dapat na yan, clockwise. So pakanan na yung ikot natin. So testing tayo. Saksak. Yun. Yan, kita nyo po mga bossing, binaligtad natin ulit. Pakanan na siya. Yan. So marami kasi nagtatanong dito sa video na to. Mahirap ipaliwanag kung sa chat lang. Yan. Mahirap pong ipaliwanag pag chat lang. Kaya dapat talaga yan, pakanan na siya. Yan, isa pa. Yan, pakanan. So do sa first part ng video natin, pakaliwa, ginawa natin at series of test pa rin. Pinakita ko na. So yan po, channel name Beck and Toink. Sana po subscribe at like na rin. Tulungan niyo po sana kung lumago tong channel to, lumago po tong channel to mga boss. Yan, nauubusan na ako ng boses kasi continuous yung ginawa ko na video na to. Isang araw continuous regarding sa compressor, iba-ibang topic. Kaya ito konti-konti nawawalan ako ng boses, na bubulol pa. Yan, continuous yung ginawa kong video. Isang araw nag-shoot ako. Yan. Tapos kasi may trabaho tayo, sinisingit ko lang yung pagbo-vlog. May trabaho tayo. Sa susunod yung solar panel pa. Meron akong ginagawang inverter. Pero siyempre bago ko ipalabas, testing muna. Kasi kung ibibigay ko na palpak pala, walang kwenta. So yun, gumagawa rin tayo ng mga appliances, grinder, barena, computer, format, kanta. May kanta rin ako mga boss. Sana supportahan nyo yung mga kanta ko.
kahit pangit yung boses natin, sana supportahan nyo yung mga kanta ko. So yan, pakinggan nyo po, baka may magustuhan lang kayo. Yun, gumagawa tayo ng music. Recording studio natin sa bahay lang, so DIY lahat. Yan po, subscribe po at like na rin at maraming salamat.